Halimbawa, cutting class na lang tayo, ganyan, mall na lang tayo, diba? And so on and so forth, diba? Dota na lang tayo, and so on and so forth. Try natin gumawa ng ano. Try natin, Kuya Mike, pag naka-Lord ba, masaya? Pag naka-Lord, masaya, di ba? Amen ba? Amen. Okay. Pag naka-Lord, masaya eh. Try natin ganito. Gusto mo gumawa ng impact dyan sa katabi mo, hindi naman yung katabi mo. Sabihin mo dyan, sino may kaya naman kung sabihin to? Libre kita mamaya. Normally kasi, Cash na lang. Ay, hindi cash na lang. Thank you. Sabi mo yan ah. Sabi mo nilibre sa mga puto. Sabihin pa lang ko, libre mo kami lang. Libre ka lang. Wait, puto ka na. Next naman. normally kasi mga kapatid, ang gusto natin, tayo hindi libre. Diba? Tayo yung binibless. What if balik na rin natin, you want to make an impact sa buhay ng ibang tao, become a blessing sa tao yan. Diba? So, pakibuksan ang Bible niya sa 1 Thessalonians, makita eh. 1 Thessalonians, 2 Thessalonians. Okay? 2 Thessalonians chapter 3. Okay, verse 13. Ito, ganito. Ito ang encouragement ni Apostle Paul. 2 Thessalonians chapter 3, verse 13. Sabi ni Apostle Paul, "But as for you, brethren, do not grow weary in doing what? Good. Doing good." When you do good to other people, wala kang hinihinging kapalit. Kaya nga kaya huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti sa kapwa mo. So sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mapagod, i-bless ako. Balik na natin. Huwag ka rin mapagod, i-bless kita. Hindi ako mapagod na maging blessing sa'yo. Ayun, hindi ako mapapagod na maging blessing sa'yo. Bakit lang tayo? Bakit konti lang? Diba? So, sino dito? Sino dito napagod na gumawa ng mabuti? Ay, pagod na ako, ayoko na. Di ba? Ganun. Ibig sabihin, kung napagod ka man, mga kapatid, kung napagod ka man sa paggawa ng mabuti, ibig sabihin, you're expecting something in return. Don't do that. When you do good, do not expect something in return. Let God reward you. Amen? Yes. Let God reward you. Because, baka magulat ka, ang i-reward sa ni Lord, higit pa sa inaasahan. Yes! Diba? Ang gusto mo lang, nang libre ka, gusto mo lang malibre din. Bali mo, hindi yung ang gusto ni God, diba? Gusto niya, ikaw mismo magkaroon, ikaw mismo maging may-ari ng business center na yun. So, who knows? Who knows? Tama? Amen. But principle number 1, do an impact sa buhay ng ibang tao. Diba? In your race, in your life, create an influence, a good influence, a very, very good influence sa buhay ng ibang tao na hindi nila makakalimutan yun kahit sa huling hininga nila. Tama ba? Yes. So, kung wala ka pa nagagawan ng tao, ng impact, panahon na. Sabihin mo dyan sa katabi mo, panahon na. Panahon na. Bless mo lang ako. Bless Okay. mo habang Point number 2. pagdating ng panahon. Doon tumatakbo ako dun sa race course. Di ba nakwento ko na dumudulas? Madulas na yung pangalawang Kapag after 10.5, madulas na. Tapos, eventually, dahil madulas siya, alam niyo yung mga hinahawakan ko na, yung mga talahib. Kasi kung hindi ako hahawak sa talahib, sa sobrang pagkadulas, hindi ako hindi mahaba Hindi ako, mahuhulog ako dun sa bangin. Ganun pala pag adrenaline rush, ang talahib kasi matalim. Imagine madudulas ka hawak-hawak mo gumagana. Pero pag adrenaline rush, wala ka nararamdaman. Hindi mo nararamdaman may sugat ka. Mararamdaman mo yun afterwards. Mararamdaman mo yung mahapde. Okay. Dumating kami doon na sa portion. Ganyan pa, no? Meron akong 2 great falls doon sa experience ko sa Merrell Adventure. 2 great falls. Bakit 2 great falls? Una, meron ng pagkakataon na pababa siya. Madulas siya. Na off balance ako, dumire-diretso ako, sabay nadulas na yung paa ko, at napaupo ako. Natukod ko tong kamay ko, at feeling ko, na-dislocate. As in, boom! As in, feeling mo
mo na-dislocate. Kasi masakit siya eh. Alam mo yun naman yung buong katawan for a certain moment. Okay. Pero, hindi. Ano lang yun? Chinek ko, sabi, hindi dislocated. Eh, meron tong watcher. May mga bantay-bantay eh. Okay ka lang, boss. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Okay. Kaya pa. Boss ba yun? Takbo ako. Yun ang unang grateful kasi akala ko, na-dislocate. Dumating ngayon ako dun sa portion ng ilog, uli. Nakita ko ulit yung tao na tinulungan ko. Yung nag-cramps. Sabi niya, oh bro, ayan, nakaabot. Nauna pala siya sa akin. Nauna na siya sa akin. Tapos, ikat ka rito. Pag gano'n binaharningan pa ako. Ikat ka rito, medyo madulas. O sige, thank you. Mauna ka na, sige. Nauna na siya. Ayan. Pagkatawid, dito may malaking bato, then may tubig. Sinubukan ko mag-jump, mag-skip dun sa malaking bato. Next na nangyari sa akin, nag-crash ako dun sa tubig. Crash ako sa tubig, bumangga yung pa ako dito sa malaking bato, tapos yung tubig hanggang dito, manhid buong katawan ko. Alam mo yung malakas ganun kalakas yung na hindi ka agad nakatayo, tapos in your mind, you're thinking, bali. Nabali. As in ganun, damang-damang mo yung masakit, tapos na yung bumangga sa malaking bato yung yung pamo. Tapos manhid eh, tapos may tubig lang dito, tapos ako lang ako doon, tapos walang ibang tao, ako lang nandun. Walang ibang runner, walang watcher, kung kailan kailangan, saka wala sila. Oy. Ngayon, ano next na nangyari? Bumangon. Tinry ko lang bumangon. Sabi ko, hindi balik. Hindi yata. So, chinek ko, talag-talag ng konti. Gumagano na ako. Then eventually, na-realize ko, hindi, walang broken bones. And started running again. Pero, ika. Wala siyang value, di ba? Pero, Kuya Mike, walang sugat. What's amazing with God, wala rin siyang sugat, kasi dapat may sugat na siya eh. Hindi, meron siyang abrasion, meron siyang gas-gas na malaki. Pero yung sugat na yung hiwa, yung bukas, wala siyang gano'n. So, sorry for the word, pero wala siyang gano'n. Okay. Ngayon, anong lesson doon? Okay. Anong lesson doon? The lesson doon, sometimes may mga pagkakataon bumabagsak tayo sa buhay. May mga pagkakataon that there are things in your life you're expecting to happen, then suddenly hindi nangyari, then bumagsak ka. Akala mo bali na, akala mo hindi ka na makakatuloy, akala mo wala na, akala mo dead end na. Kasi kung bali na yung buto ko nun, wala na, stretcher na ako. Hindi eh. There are things in our lives that all you need to do is try to get up again. Tama? And if you have God, imposible hindi ka makatayo. That there are people who choose not to get up. Dito na lang ako. Ayoko na. Right? But for those people who can relate to this message, I'm telling you, God is calling you to get up. Do not stay where you are. Kung nag-fall ka, tayo. Tama? Kuya, grateful ako eh. Grateful yung nangyari sa akin. Tumayo ka. Whether ayan ay malaking kasalanan, o malaking pagkakamali, o malaking kapalpakan, o so on and so forth, God is there and God will restore you if you will choose to get up. Tama? So sabihin mo sa katabi mo, tayo. Tayo. Okay? Tapos, kasi ganito eh, paano ka makaka-move forward kung hindi ka tatayo? Oo nga, tama. Di ba? And then, the only way to move forward is for you to get up again from our failures. Tama? So, pakibuksan, pero Bible verse yan. Pakibuksan sa James chapter 1. Okay, James. Sa book of James. Hindi na? James chapter 1. Wala si James na yun. James chapter 1, verse 12. Sabi dito, iba kasi nasa akin eh. Sabi dito, blessed is the man who endures temptation. For when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Sino may NIV? Patingin ng NIV. Aral. Hindi ko makita. Pwede lang ba? Good grace. Saan si James? After ni Hebrews.
after ni Hebrews. Nagtatago si James kaya mahirapan natin. Sabi ni Peter. Chapter 1. Chapter 1, verse 12. Okay, sabi dito, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Sabi doon, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Bakit ito yung verse na pinili ko dito? Kasi mga kapatid, every time we face trials, there's always a choice. At ang choice is this. You get up and you face the trials, or let the trials control your life. Right? May mga tao bumagsak lang sa board exam, ayaw na, hindi magte-take. May mga ganun. May mga tao na hindi lang nakagraduate, ayaw na mag-aral. May mga ganun. May mga tao na nalugi lang sa negosyo, hindi na susubukan uli. May mga ganun. They let their situations control them. May mga tao, tinamad lang gumising ng maaga, hindi na gumigising. Iba naman yun, okay? Iba naman yun. Okay. So, sabi, blessed are those who perseveres. Ano perseveres? Who continue, who get up. Diba? Kasi pag tumayo ka, ibig sabihin, itutuloy mo yung laban. Sasabihin mo sa katabi mo, tuloy ang laban. Laban! Diba? Yes! Ito yung point na hindi ko naturo last week. Di ba last week sabi ko ang marathon nakaka-humble, and what ang pinaka-main point doon is humility. Meron pang pangalawang tinuturo ang running, and that's perseverance. Diba? Perseverance, ano yun? Continue pushing forward no matter what. Diba? Kahit pagod ka na, kahit sugatan ka na, kahit pilay-pilay ka na, sige, takbo pa rin. Yun ang ginawa ko. Takbo pa rin ako kahit ilang beses ang madulas, dapa. Sige, tuloy. Then, eventually, natapos ko yung race. As I remember, I forgot nasa siguro nasa 91st ako out of 200 runners, 300 runners. So, not bad for a very first timer. Okay, not bad. But praise God. At ang gamit ko pa ay normal running shoes, at meron lang ako 4 na buwan para mag-train ng 21 kilometers. Ganun lang. May tinuro din sa akin si Lord dun sa run na yun na ganito. Pagkatapos ng mud pit, ito yung point number 3, pagkatapos ng mud pit, madulas na kasi mud pit na nga dumaan ka sa putik, tapos dadaanan mo, paputik pa, dudulas ka lalo. Kumuha ako ng parang kahoy, makahit anong kahoy yung bamboo. Kumuha ako ng bamboo. Kasi parang ano lang siya, parang tungkod. Malaking tulong pala yun. Pag tumatakbo ka din, may tungkod ka. Malaki balance yun, balancer yun. Pag dalawa mo sa ganda, kaya pala yung iba tumatakbo, meron sila talagang, alam mo yung specialized iron rod. Na pag tumatakbo sila, magagano, parang nag-ski. Ayan. So ako, gumawa ka isa, sabi ko, tumatawa ako, sabi ko, yes, galing, gano'n. Para lang ako nagsasagwan, hindi totoo. Kasi, sa katutak na yung bagsak mo di ba? Hindi ka pa nagsasawa ka papabagsak? Di ba? Hindi lang hindi lang sa run ko. Kayo, hindi pa kayo nagsasawa papabagsak? First time. So, kung nagsasawa ka na, ito solusyon. Hindi ko sinabi kuha ka ng tungkol. Ito solusyon. Ginamit ko siya, parang parang sagwan. Di ba? Habang tumatakbo ako, ginaganon ko lang siya. Okay, parang tinutungkod ka. Eventually, dumating yung time, naging overconfident ako. At ang ginawa ko, kasi wala nang putik okay na yung daan. Tinakapon ko ngayon yung bamboo. After 1 kilometer, malayo pa ako sa finish line. After 1 kilometer, ayun na naman si putik. At mas maputik pa pala siya. At nagsimula na naman ako madulas, nagsimula na naman ako. Anong point doon? Ang tinuro sa akin ng Lord, na naisulat ko sa vlog, ito tinuro niya sa akin. Huwag mong itatapon ka agad yung mga resources na meron ka. Huwag ka masyadong maging overconfident. Diba? Huwag kang kampante. Hindi porke kala mo wala na, wala na. Anong ibig sabihin nun? The moment that you need help, God will bring help in your life. Amen? Amen. God will not allow na ikaw lang mag-isa. Depressed ka, imposible walang taong mag-encourage sa'yo. Diba? Lahat tayo nandito sa lugar na to, hindi dahil nagkataon lang. God put you here because may specific plan si Lord. Tama ba?
So, anong ibig sabihin nun, kuya? Minsan kasi may ganito mga tao. Kung hindi mo na kailangan yung kaibigan mo, hindi mo na siya kakausapin. Diba? Kung hindi mo na kailangan, parang yung bangko, parang hindi na kita kailangan, sige, diyan ka na. Hindi na, tapos na kita. Diba? Oh, user daw, oh, user. So, hindi, it's not user eh. There are people na nire-reject yung tulong ng God. Okay? So, what I want to tell the church right at this very moment is this. Pag binigyan ka ng tulong ng God, tanggapin mo. At pag tinanggap mo, gamitin mo. At siguraduhin mo muna na okay ka na bago mo pakawalan. Kung papakawalan mo man. Pero kung ako sa'yo, huwag mo na pakawalan. Amen ba? Amen. Kung meron kang kaibigan na in love kay Lord, dumikit ka sa kaibigan na yun. Yes! Kasi that friend of yours will become a blessing sa buhay. But hindi ka na nagpapahaba. Amen ba? Amen. Okay, tip sa mga babae, sa mga lalaki, sa mga babae, kung may manliligaw sa inyo, look for someone na in love kay Lord. Sa mga lalaki, look for someone na in love kay Lord. Bakit? Kasi, ibig sabihin, yung babae na yan, in love kasi kay Lord, takot yan saktan ka. Diba? Takot ka saktan ka. Takot yan saktan ka. Hindi ka niya sasaktan. So, look for people who's in love kay God. Amen ba? So, ibig sabihin, everyone needs a help. Diba? Everyone needs help. Then, next point. Babalik na ako dun sa Romans 8:37. We are more than conquerors through Him who loved us. Sino yung Him? That's Christ. That's Christ. Noong tumatakbo ako dun sa Merrell, sabi nung isang nakatakbo ko dun, may nakatakbo ko dun, tapos sabi niya, pangilang round mo na? Sabi ko, first 21. Wow! Tapos ilang mo sapatos mo. Ano tawag yun? Astig ka pre. Yan, astig. In English, we have guts, diba? Astig. Hindi, sinabi yun ako, astig ka pre. So, syempre, alam mo nakaka-encourage yun, diba? Ikaw walang astig, sabihin, astig ka diba? Tapos ito pa, I'm really expecting, hindi magsusurvive yung sapatos. I'm really expecting, kasi yun yung talagang takot, yun talagang, wala na sila ibang karawento sa akin, kundi, yung sapatos mo na yan, hindi magsusurvive sa race na to. Pero nag-survive eh. Buhay na buhay, nagamit ko pa nga doon sa unang kong marathon eh. So, anong lesson mo sa Sabi you guys, kasi when you're doing something good, you're doing something radical, you're doing something different, especially for God, people will notice you. Imposibleng hindi ka mapansin. Tama? Napapansin ka, hindi lang sa kagwapuan, kagandahan mo. Okay. Napapansin ka, okay. Basta yun, napapansin ka, hindi lang sa... Ilatagdag pa sana ako, pero huwag na lang. Okay. Okay. Napapansin ka, hindi dahil sa kagandahan, kagwapuan mo. Napapansin ka, mas maganda mapansin ka dahil sa mga ginagawa mo na para kay Lord. Amen ba? Amen. So, naturo ko na ito dati na huwag tayong maging secret agent. Anong secret agent? Yung tipong Christian ka ba? Kunyari lang. Diba? Tayo lang. Secret lang. Huwag ganun. Diba? So, huwag ganun. Okay. Kung lover ka ni God, tatanungin niyo ako, Kuya Mike, are you an addict to Jesus? Oo, addict ako. Lord. At hindi ko ipagkakaila yun. Diba? I'm not saying na, kailangan ba kung addict ka, Lord, kailangan malambot ka? Hindi, no? Nananapak ako ng pader eh. Diba? Testing. Diba? Nag-martial arts ako. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pag in love ka kay Lord, astig ka. Diba? Tama? So, ano ibig sabihin ng astig? Gusto niyo malaman ibig sabihin ng astig? Ayun na. Acronym. Sino idea? Ang tagal na to eh. Sobrang, siguro 2005, 2006, 2007 pa to. Okay. Astig. Okay. This is what astig means. Yung na-discover ko. All set to imitate God. All set? All set to imitate God. Pero kung pili si Sheila. Hindi, yun mo na yun. Okay. Pag sabing all set to imitate God, kasi wala akong ibang purpose but to imitate si Jesus Christ. Tama ba? Ako wala akong ibang gusto sa buhay ko, kundi gayahin si Lord. Tama ba? Hindi ko sinasabi na magpapaka-Diyos ako o kung ano man. Ang sinasabi ko, kung ano yung love ni God, gusto ko magkaroon ng ganung love.
Kung ano yung compassion na meron si Jesus Christ, gusto ko magkaroon ng ganung compassion. Tama? Kung ano yung boldness na meron siya, gusto ko magkaroon ng ganung boldness. Amen. Kung anong character meron siya, gusto ko ng ganung character. You want that? So, tanong, sino dito gusto maging katulad ka ni God? Amen. Diba? Na you want to imitate God. Humility. So, tanongin mo dyan sa katabi mo, astig ka ba? Astig ka ba? Ikaw ba, John? Astig ka ba nga? Astig ako. Diba? So, anong kailangan ng Romans 8:37? Anong kailangan ng Romans 8:37? Conqueror. You are a conqueror. Nung natapos ko yung marathon, alam mo yung proud na meron pa, ganun pala yun, bakit there are people na kahit hindi sila matanod, ang may pera lang naman yung first, second, third, yung tinatawag na podium. Sila lang may prize money eh. Pero bakit ang daming sumasali? Is it because of